Please subscribe, like and share po, thank you. Ang mayaman kong asawa. Kabanata 11, paano kung saktan kita? Nang marinig niya ang mga salita ng sekretarya, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Alam niyang hindi ordinaryong tao si Yan Rozo, ngunit hindi niya akalain na si Miss Rozo ang sponsor ng pamilyang yan. Learn more. Rozo. Yan Rozo. Agad na naunawaan ni Chinyu ang lahat. Hindi nakapagtataka na si Yan Rozo ay may napakalakas na hangin. Hindi katakatakang sinabi ng kanyang ama na babantayan siya ng pamilyang yan, at hindi katakataka na takot si Leiho kay Yan Rozo. Ngayon, naiintindihan mo ba ang agwat sa pagitan mo at ni Miss Rozo? Mukhang nasiyahan ang sekretarya sa reaksyon ni Chinyu. Medyo natahimik si Chinyu. Sa sandaling iyon, bigla siyang napabulalas, so ano? Balang araw, magiging kapantay ko rin ang pamilya yan. Bukod dito, hindi kailanman nasnobong ni Miss Rozo ang sinuman dahil sa kanilang katayuan. Unti-unting naging malamig ang ekspresyon ng sekretarya. Grabe ka talaga, sabi ng sekretarya sa malamig na tono. Kung may sense ka, dapat lumayo ka kay Miss yan. Pagkasabi nito ay tumalikod na ang sekretarya at pumasok sa sasakyan. Hindi na pinansin ng sekretarya si Chinyu. Totoo na ang pamilya yan ay mataas at makapangyarihan, ngunit ang pamana na iniwan ng kanyang ama ay nagpuno kay Chinyu ng kumpiyansa. Matuto pa, ang batch ng mga halamang gamot ay inihatid sa bakuran. Matapos ipaalam sa kanya ang pagkakakilanlan ni Yan Rozo, ang pressure na naramdaman ni Chinyu sa loob ay tumaas ng husto. Kung papasok ako sa yugto ng foundation establishment, magkakaroon ako ng mga kwalifikasyon para makausap ang pamilya yan, di ba? Napaisip si Chinyu sa sarili. Hindi na nagpaliban si Chinyu at agad na nagpakuluan ang chi gathering pill batay sa paraan ng pagpino sa kanyang isipan. Ang refinement ng chi gathering pill ay napakasimple, at maaari itong pinuhin gamit ang isang regular na metal pot. Gayunpaman, dahil hindi siya sapat na pamilyar sa pamamaraan, nabigo si Chinyu ng 7 hanggang 8 beses bago siya nakagawa ng isang tableta. Pagsapit ng gabi, mayroon ng 5 chi gathering pills si Chinyu. Ang 5 chi gathering pills na ito ay sapat na para makapasok ako sa ikalawang antas ng chi refining phase, tiniyak ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi siya nagdalawang isip at agad na ininom ang 5 chi gathering pills. Sa mismong pagkakataong iyon nang ang chi gathering pill ay pumasok sa kanyang tiyan, agad na naramdaman ni Chinyu ang isang mainit na agos na sumabog sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, ang agos na ito ay lumalangoy sa kanyang buong katawan at kalaunan ay dahan-daang tumira sa kanyang dantian. Matuto pa, bahagyang nakapikit ang mga mata ni Chinyu, at ang mga acupuncture point sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ay kumikislap na may nakakatakot na kinang. Pagkalipas ng 1 oras, may narinig na kaluskos mula sa katawan ni Chinyu. Nanlaki ang mga mata ni Chinyu. Sa sandaling iyon, nawala ang pagkamahiyain sa kanyang mga mata at napalitan ng kumpiyansa. Ang kapangyarihan ng ikalawang antas ng yugto ng chi refining ay talagang ganito kalakas. Bahagyang naikuyom ni Chinyu ang kanyang mga kamao nang maranasan niya ang hindi pa nakikitang lakas sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay naging hindi kapani-pani walang magaan. Ang kapangyarihang ito ay nagbigay kay Chinyu ng kanyang pagtitiwala. Bago niya tuluyang maranasan ang kapangyarihang ito, may biglang kumatok sa pinto. Mabilis na bumangon si Chinyu at naglakad patungo sa pintuan. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Yan Rozo na nakatayo sa labas. Sa tabi niya, may isang matangkad at matipunong lalaki. Napakurap si Yan Rozo habang sinabi niya, natanggap mo ba ang mga halamang gamot? Matuto pa, sinabi ni Chinyu nang may pasasalamat, Miss Yan, maraming salamat. Natigilan si Yan Rozo nang sabihin niya, Miss Yan. Paano mo nalaman na yan ang apelyido ko? Gumisi si Chinyu at sinabing, masyado akong tanga. Dapat ay naisip ko ng mas maaga. Idiot, paano kung naisip mo ito o hindi? Tumayo si Yan Rozo sa kanyang tipto at binigyan si Chinyu ng marahan na tapik sa ulo. Kung may ibang nakakita sa magiliw na kilos na ito, sila ay mamangha. Pinapasok ni Chinyu si Yan Rozo sa bahay at ang iilan sa kanila ay umupo sa mesa sa looban. Hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo.
Itinuro ni Yan Ruozo ang matipunong lalaki na nakatayo sa likuran niya. Siya ang bodyguard ko. Para maiwasan ang panggulo sa iyo ng mga tao, hayaan mo siyang samahan ka mula ngayon, nakangiting sabi ni Yan Ruozo. Napangiti si Chinyu at mabilis na umiling habang sinabi niya, Miss Yan, salamat sa iyong mabait na alok, ngunit, hindi ko na kailangan ng taong magpoprotekta sa akin. Pinaikit ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata at sinabing, walang lakas ng loob si Leiho na guluhin ka, ngunit sinong magsasabing walang susubok. Ang bodyguard na ito ay isang retiradong bodyguard mula sa Chuzhou Region, kaya hindi dapat maging issue para sa kanya ang paghawak ng 7 o 8 tao. Saglit na tiningnan ni Chinyu ang bodyguard bago siya umiling at sinabing, ang lakas ko ngayon ay maaaring hindi mas mababa sa kanya. Isang flash ng pagkagulat ang lumitaw sa mukha ni Yan Ruozo. Sa pangunawa ni Yan Ruozo, si Chinyu ay palaging medyo mahinhin, kaya ano ang nangyari sa kanya ngayon? Sabong mo ba ako? Malamig ang ekspresyon ng bodyguard. Mabilis na ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko naman sinasadya yon. Kaya lang, hindi ko talaga kailangan na protektahan mo ako ngayon. Kung ano ang orihinal na isang katamtamang pahayag ay parang hindi ka pani-pani walang basto sa bodyguard. Pilit na sinabi ng bodyguard, Miss, nakikiusap ako na turuan mo siya ng leksyon. Hindi pwede. Hindi man lang ito pinansin ni Yan Ruozo at tahasan niyang tinanggihan ang hamon. Mukhang naintindihan ng bodyguard ang mga alalahanin ni Yan Ruozo, at agad siyang nakiusap, Miss, huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako para hindi siya masaktan. Bago pa makapagsalita si Yan Ruozo, nagmamadaling iwinagayway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, ayaw kong gawin ito. Hindi pa ako nakakahawak ng lakas, baka masaktan kita. Kabanata 12, ano ang tungkol sa akin? Ang mga salita ni Chinyu ay lalong nagpagalit sa bodyguard. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at gustong sumugod kaagad para bugbugin si Chinyu hanggang sa mamatay. Maging si Yan Ruozo ay mukhang hindi kapani-pani walang nagulat. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig, na para bang hindi siya makapaniwala na ang mga salitang ito ay lumalabas sa bibig ni Chinyu. Miss, hayaan mo akong gawin ito. Pilit na sabi ng bodyguard. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya napahiya ng ganito. Sige. Sa wakas ay pumayag si Yan Ruozo. Pero huwag mo siyang sasaktan, intindihin mo. Paalala ni Yan Ruozo. Mabilis na tumango ang bodyguard, at hinubad niya ang kanyang suit para ipakita ang kanyang pingit na katawan. Nang makita ito ni Chinyu, lihim siyang natuwa. Papasok pa lang sa ikalawang antas ng chi-refining phase, talagang gustong subukan ni Chinyu ang kanyang lakas. Brat, kung hindi sumang-ayon si Miss, siguradong babaliin ko ang mga paa mo ngayon, sabi ng bodyguard sa malamig na tono ng boses. Medyo magalang si Chinyu. Ngumiti siya habang bahagyang yumuko at sinabing, pakiusap gawin mo ang iyong makakaya at huwag kang magpigil. Ang komentong ito ay lalong ikinagalit ng bodyguard at halos magwala ito. Sige, kung gusto mong maghukay ng sarili mong libingan, huwag mo akong sisihin dito. Ang bodyguard ay umungal sa galit at sumugod kay Chinyu habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Matangkad ang bodyguard na ito at kasing laki ng kaldero ang kamao. Isang malakas na bagzo ng hangin ang sumugod. Gayunpaman, tumayo si Chinyu nang hindi gumagalaw. Sa kanyang pagtataka, tila nag-slow motion ang mga galaw ng bodyguard sa kanyang mga mata. Nakuha kita. Nang makita ng bodyguard na hindi gumagalaw si Chinyu, hindi niya maiwasang mapangiti. Ang kanyang kamao ay papalapit sa mukha ni Chinyu, malapit ng masuntok. Tumigil ka. Laking gulat ni Yan Ruozo kaya mabilis siyang bumangon at sumigaw. Ngunit huli na. Nabulag na sa galit ang bodyguard. Nang akmang susuntukin na ng bodyguard ang mukha ni Chinyu, sa wakas ay gumalaw si Chinyu. Bahagyang ikiling ni Chinyu ang kanyang katawan, at ang malaking kamao ay dumapo sa kanyang mukha. Pagkatapos, itinaas ni Chinyu ang kanyang palad at hinampas ang dibdib ng bodyguard. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Lumipad ang matipunong katawan ng bodyguard. Dahil sa napakalaking puwersa ay dumura siya ng dugo mula sa kanyang bibig, at siya ay nasa matinding sakit.
Tumingin si Chinyu sa kanyang palad ng may pinanibik at sinabi, hindi ako makapaniwala na mayroon akong labis na lakas. Sa sandaling iyon, ginamit lamang ni Chinyu ang 30% ng kanyang lakas at malubhang nasugatan ang bodyguard, kaya kung ginamit niya ang kanyang buong lakas, ito ay magiging mas kahanga-hanga. Lumapit pa si Yanruozo para takpan ang kanyang bibig. Paano nagawang itago ni Chinyu ang kanyang tunay na lakas? Si Chinyu ay hindi lamang may napakahusay na medikal na kasanayan ngunit mayroon ding napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Lalong humanga si Yanruozo kay Chinyu. Hindi tulad ng mayayabang at mapang-utos na maharlika sa Jingdo, ang pagiging mahinhin at kagandahang loob ni Chinyu ay nagpagulo sa isip ni Yanruozo. Ayos ka lang ba? Mabilis na lumapit si Chinyu sa bodyguard at tinulungan siyang tumayo. Tinapin ng bodyguard ang kanyang dibdib at mukhang nakaramdam siya ng matinding sakit. Dahil dito, medyo natarante si Chinyu, kaya dali-dali niyang tinulungan ang bodyguard sa isang upuan at sinabing, sandali. Ibibili kita ng gamot. Mabilis na tumakbo si Chinyu sa kusina at ginamit ang natitirang mga latak ng gamot upang pinuhin ang isang karaniwang halamang gamot. Ang gamot ay tinawag na Didipil, na isa sa mga pinakasimpleng gamot sa kasaysayan ng medikal. Kinailangan ng kalahating oras si Chinyu upang makagawa ng Didipil. Pinunasan niya ang pawis niya habang tumatakbo pabalik sa gilid ng bodyguard niya. Pilasan mong lunukin ito, medyo may kasalaan ang alok ni Chinyu. Habang tinitingnan niya ang guilty expression ni Chinyu, hindi mapigilan ni Yanruozo na mapangiti. Matapos lunukin ng bodyguard ang tableta, unti-unting humupa ang sakit nito. Hinaplos niya ang kanyang dibdib habang bumantong hininga at sinabing, Mr. Chin, ako ang naging walang galang ngayon, kaya patawarin mo ako. Hindi, kasi hindi ko ginawang malumanay. Ako ay humihingi ng paumanhin. May kasalanang sinabi ni Chinyu. Napuno nito ng halo-halong emosyon ang bodyguard. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, tuluyan na siyang nawala. Dahil hindi ka kailangan ni Chinyu, maaari kang bumalik sa ngayon, sabi ni Yanruozo sa bodyguard. Tumango ang bodyguard. Nagpaalam siya kina Yanruozo at Chinyu, pagkatapos ay umalis sa lugar. Sa ngayon, gabi na at may mga bituin sa langit. Si Chinyu at Yanruozo ay nakaupo sa courtyard. Maaliwalas ang kapaligiran. Hindi ko talaga akalain na magiging magaling kang manlalaban. Nakangiting sabi ni Yanruozo. Sa totoo lang, wala rin akong ideya, sagot ni Chinyu na may pagkamangha. Bago ito, palaging inaakala ni Chinyu na mabubuhay siya bilang isang taunan. Wala akong ideya kung ano ang iniisip ng iyong dating asawa nang hiwalayan niya ang isang mabuting lalaki. Nakangiti si Yanruozo habang nakatingin kay Chinyu. Bahagyang namula si Chinyu at nakaramdam ng kaunting flattered. Si Suyan. Hindi kailanman itinuturing na mabuting tao si Chinyu. Biglang nagtanong si Yanruozo, mayroon ka bang matinding damdamin para sa kanya? Ha! Natigilan si Chinyu dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Yanruozo. Sabi ko, matindi ba ang nararamdaman mo para kay Suyan? Tinitigan ni Yanruozo si Chinyu na may kinang sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi ni Chinyu, sa totoo lang, bago ang aming diborsyo, nagustuhan ko siya ng sobra. Ngunit pagkatapos kong malaman ang tungkol sa pakikipagtalik niya kay Zhaogang, naiinis lang ako sa kanya. Kung may nararamdaman pa ako sa kanya pagkatapos noon, masyado na akong walang spineless. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, tumawa si Yanruozo at sinabing, talaga. Talaga, tumango si Chinyu at sinabi. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yanruozo. Out of the blue? She asked, ano naman ang tungkol sa akin? Kabanata 13, ang mayabang na Suyan. Natigilan si Chinyu. Tulala siyang tumingin kay Yanruozo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ikaw, anong sabi mo? Pansamantalang tanong ni Chinyu. Ngunit umiling si Yanruozo habang nakangiti at sinabing, wala. Bagamat hindi na nagtanong pa si Yanruozo, tumibok ng husto ang puso ni Chinyu. Pagkatapos maglaan ng ilang oras kay Yanruozo, si Chinyu ay natural na humarap kay Yanruozo,
ngunit naramdaman niyang wala ito sa kanyang liga. Ngunit kung talagang may ganoong klaseng interes si Yan Ruozo sa kanya, sisikapin ni Chinyu na magsumikap para maging sapat ang kanyang sarili para sa kanya. Pagkaalis ni Yan Ruozo, hindi pa rin napanatag ang puso ni Chinyu. Mag-isa siyang nakaupo sa looban habang nakatitig sa mabituing kalangitan at bumulong-bulong, "Siya ba? Ginugulo niya lang ba ako, o seryoso siya?" Hindi ito alam ni Chinyu noon, ngunit mula sa sandaling iyon, ang kanyang estado ng pag-iisip ay nagbago magpakailanman. Uwi, kinabukasan. Isang araw na lang ang handaan para sa pamilya Yan. Ang lahat ng makapangyarihang maginoo ay nakatanggap ng kanilang mga imbitasyon. Ngunit hindi ito pinansin ni Chinyu. Ang tanging naiisip niya ay kung paano mapadalisay ang kanyang lakas. Biglang tumunog ang cellphone ni Chinyu. Nang kunin niya ang telepono, nalaman ni Chinyu na ang tumatawag ay si Old Mr. Su. Si Chinyu ay may utang na loob kay Old Mr. Su, na ang tanging tao sa pamilya Su na nagtrato kay Chinyu ng may kabaitan. Mabilis niyang kinuha ang telepono. "Lolo." Hindi napigilan ni Chinyu na bahagyang hinaan ang kanyang boses. Sa kabilang dulo, sinabi ni matandang Mr. Su sa nanginginig na boses, "Chinyu, pasensya na. Lolo, wala itong kinalaman sa iyo." Huminga ng malalim si Chinyu. "Sa pamilyang Su, ikaw lang ang makatao sa pagtrato sa akin, pero ayoko nang umasa sa pamilyang Su ngayon. Ayoko nang umasa kahit kanino." Sabi ni Chinyu sa mabigat na boses. Sa kabilang dulo ng linya, tumahimik si Old Mr. Su ng ilang sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni matandang Mr. Su sa nanginginig na boses, "Chinyu, babalik ka ba para bisitahin ako?" Saglit na nag-isip si Chinyu bago siya nagsabi, "Oo, ngunit sa ngayon, oras na para magpaalam ako sa iyo." Nang matapos ang tawag, tumayo si Chinyu at tinungo ang tahanan ng pamilyang Su. Ang lahat sa pamilyang Su ay nagtipon-tipon. Mula nang makatanggap si Su Yan ng imbitasyon mula sa pamilya Yan, naging mas cockier siya kaysa dati. Itinulak ni Chinyu ang pinto at pumasok sa bahay ng pamilyang Su. Pagpasok, nakita ni Chinyu si matandang Mr. Su na nakaupo sa sulok ng silid na medyo nalungkot. Mukhang medyo tumanda na siya, at halatang hindi na katulad ng dati ang posisyon niya sa pamilyang Su. "Anong ginagawa mo dito?" Sa sandaling makita niya si Chinyu, ipinahayag ni Sun Yumei ang kanyang sama ng loob. "Bilisan mo at umalis para hindi magkamali si Zhao Gang," ngumuso si Sun Yumei. Nang makita niya ang hindi magandang ugali ni Sun Yumei, tumawa si Chinyu. "Ako ang nagsabi kay Chinyu na bumalik." Sumenyas ang matandang Mr. Su. Medyo inis na sinabi ni Su Yan, "Lolo, bakit mo hinayaang dumating ang talunan na ito? Naghiwalay na kami. Ang iyong apo ay si Zhao Gang." Pagkatapos ay itinuro ni Su Yan si Chinyu at pinagalitan, "Magwala. Kung hindi, babalik si Zhao Gang at papatayin ka." Hindi pinansin ni Chinyu si Su Yan at pumunta kay Old Mr. Su. Yumuko siya at bahagyang humihingi ng tawad, "Lolo, ito na ang huling pagkakataon na babalik ako sa pamilya Su." Nang marinig niya ito, tumulo ang mga luha ni matandang Mr. Su. Hinawakan niya ang kamay ni Chinyu at sinabing may kaunting pagkabalisa, "Chinyu, pwede bang manatili ka? Kahit hiwalay na kayo ni Su Yan, ituturing kitang apo." Bagamat lumambot ang puso ni Chinyu, gayunpaman, umiling siya at mariing sinabi, "Hindi. Lolo, sira ka talaga." Hindi mapigilan ni Su Yan na tuyain ang ideya. "Patuloy mong sinasabi na si Chinyu ay magdadala ng swerte sa ating pamilya, ngunit ano ang nagawa niya sa nakalipas na 3 taon? Wala siyang ginawa kundi maglaba at magluto sa bahay. Pagkatapos ko siyang hiwalayan, mas naging maswerte ako." Inamin ni Su Yan ang imbitasyon at hinampes ito sa mesa. "Inimbitahan ako ng pamilya Yan, Su Yan." Sabi ni Su Yan na may maningning na ekspresyon sa kanyang mukha. Tinulyapan ni Chinyu ang liham ng paanyaya, na talagang liham ng paanyaya ng pamilya Yan. Sa liham ng paanyaya na ito, sandali na lamang bago ang pamilyang Su ay nasa hanay ng mga piling pamilya, sabi ni Su Yan na may ngiti sa kanyang mukha. Ngumisi si Chinyu at sinabing, "Sa tingin ko ay hindi. Dapat kang kumuha ng reality check." Hindi nasaktan si Su Yan.
Sa halip, panunuya niyang sinabi, nainggit ka, di ba? Kahit murahin mo ako, walang magbabago. Ako, si Suyan, ngayon ay may pabor ng pamilya yan. At palagi kang talo. Hinampas ng matandang Mr. So ang mesa at galit na sinabi, manahimik ka. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sabi ni Suyan bilang pagsuway. Hinawakan ni matandang Mr. So ang kamay ni Chinyu at medyo humihingi ng paumanhin, Chinyu, huwag mo itong personal, bata pa siya. Bata pa siya. Nang marinig niya ito, hindi napigilan ni Chinyu ang pagnanais na ngumiti. Ang isang babae ba na halos 30 taong gulang ay itinuturing na bata pa. Chinyu, bilasan mo at umalis ka dito. Naririnig mo ba ako? Huwag kang magdala ng malas sa pamilya ko. Sabi ni Suyan na may mapang-asar na mukha. Walang pakialam na sinulyapan ni Chinyu si Suyan at sinabing, huwag kang mag-alala, ayaw ko nang manatili pa rito. Kasabay nito, yumukod si Chinyu kay Old Mr. So at iniwan ang pamilya Su sa malalaking hakbang. Pinagmasdan ni matandang Mr. So ang paalis na likod ni Chinyu habang ang malabo niyang mga mata ay namumuo ng luha. Suyan, siguradong pagsisisihan mo ito. Puno ng kalungkutan ang mukha ni matandang Mr. Su. Sinabi ni Suyan ng walang pasensya, napakasama ng Diyos na matandang umutot. Ano ang dapat kong pagsisihan? Hindi ba mas magaling si Zhao Gang kaysa sa taunang Chinyu na iyon? Pagkasabi noon, inihagis ni Suyan ang imbitasyon sa mukha ni matandang Mr. Su. Tingnan mo ng malinaw. Inimbitahan ako ng pamilya yan. Ako ang may pinakamalaking autoridad sa pamilyang Su. Mabangis na sabi ni Suyan. Kinawian ng matandang Mr. Su ang kanyang kamay at hindi na nagsalita pa. Wala nang sino man sa pamilyang So ang nagseryoso kay Old Mr. Su. Sa kanilang pananaw, ang pamilya So ay napunta sa magandang biyaya ng pamilya yan, pagkatapos ng lahat. Kabanata 14 Karapat-dapat ka ba? Maaga sa susunod na umaga, lahat ng big shot sa Jiangcheng ay iniimbitahan sa bagong binili na manor ng pamilya yan. Maging ang mga maginoo sa lalawigan ng Chuzhou ay dumating para dumalo sa piging. Ang oras ng piging ay itinakda sa alas 9 ng umaga, ngunit ang lahat ay dumating ng maaga sa manor at naghintay. Sa sandaling iyon, nagmamaneho si Yan Ruozo patungo sa kapitbahayan ng Dragon Paradise. Chinyu, bilasan mo at bumaba. Hihintayin kita sa entrance ng neighborhood. Si Yan Ruozo ay tumawag kay Chinyu. Bago magkaroon ng pagkakataong magsalita si Chinyu, ibinaba na ni Yan Ruozo ang telepono. Pagkatapos mag-ayos sa simpleng paraan, dumating si Chinyu sa pasukan ng kapitbahayan. Nakita ni Chinyu si Yan Ruozo na nakasuot ng mahabang damit habang naghihintay siya sa harap ng kotse. Ang kanyang kakaibang kakisigan ay sumilaw kay Chinyu sa isang sandali. Sapat na ba ang titig mo? Inilibot ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata at sinabi. Si Chinyu pagkatapos ay bumalik sa kanyang katinoan at awkward na umubo habang sinabi niya, Miss Ruozo, ano ang nagdala sa iyo dito? Ngumiti si Yan Ruozo at sinabing, sumakay ka sa kotse. Ihahatid na kita sa pamimili ng damit. Ha! Namimili ng damit. Lalong natarante si Chinyu. Ang mga damit na suot mo ay hindi angkop sa mga formal na okasyon, nakangiting sagot ni Yan Ruozo. Sinubukan ni Chinyu na tumanggi, ngunit ang pagiging amo ni Yan Ruozo ay hindi nagbigay ng paraan para tumanggi si Chinyu. Pagkasakay sa sasakyan, dumating ang dalawa sa shopping mall ng Jiangcheng City. Hindi naman masama ang shirt na ito. Subukan mo. Si Yan Ruozo ay maingat na naghahanap ng mga damit sa mall. Mukhang maganda rin ang isang ito, kaya pumunta at subukan ito. Mukhang babagay din sa iyo ang isang iyon. Panipi kuwit panipi. Maya-maya, lumabas si Chinyu sa fitting room habang nakasuot ng itim na tuxedo. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin, hindi makapaniwala si Chinyu na siya ang nasa harapan niya. Totoo ang kasabihang ang mga damit ang gumagawa ng lalaki. Napakagwapo mo. Yan Ruozo quip. Napakamot ng ulo si Chinyu na may nahihiyang hitsura sa kanyang mukha. Ibalot mo ang lahat ng damit na ito. Kinuha ni Yan Ruozo ang kanyang card at ipinasa ito sa sales clerk. Hindi
hindi ko maisusuot ang lahat ng damit na ito, nagmamadaling umiling si Chinyo at sinabi. Pinaikit ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata at sinabing, hindi gaanong magastos, kaya balutin mo na lang sila. Palihim na sinulyapan ni Chinyo ang kwente at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ang lahat ng mga damit na ito ay aktwal na nagkakahalaga ng halos $1,000,000. Ang mundo ng mga mayayaman ay talagang hindi maintindihan, malungkot na reklamo ni Chinyo. Pagkatapos magsuot ng tuxedo, bumalik si Chinyo sa manor kasama si Yan Ruozo. Sa oras na ito, maraming mga bisita ang dumating na sa manor. Karamihan sa kanila ay may natatanging katayuan at pambihirang prestihiyo. Pagkatapos niyang bumalik sa mansyon, ipinagpatuloy ni Yan Ruozo ang kanyang karaniwang malamig na kilos at ang kanyang kahangahangang aura, na parabang ibang-iba siyang tao. Si Chinyo ay hindi pa nakadalaw sa ganitong uri ng party dati, kaya siya ay nababalisa. Lumawag ka ng kaunti, nakangiting sabi ni Yan Ruozo, kailangan mong tandaan na sila ang dumarating para magmakaawa sa atin, kaya isaalang-alang mo ang iyong sarili bilang host. Hindi napigilan ni Chinyo ang mapapikit. Tayo. Ang implikasyon ng pananalitang ito ni Yan Ruozo ay naging sanhi ng pagkahilo ni Chinyo. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Chinyo sina Suyan at Zhaogang na papasok sa pintuan. Magkahawak kamay ang dalawa at parang sobrang intimate. Sa parehong oras na nakita sila ni Chinyo, nakita din nila si Chinyo. Kaagad na binigyan ni Zhaogang si Suyan ng halik sa pisngi, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Chinyo ng marahan. Kumuyam ang mga kamao ni Chinyo at naging malamig ang mukha niya. Dahil sa labis na galit, gusto ni Chinyo na patayin ang masasamang mag-asawa. Biglang naramdaman ni Chinyo na may humawak sa kanyang kamay. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang malambot na kamay ni Yan Ruozo na marahang humawak sa kanyang kamay. Galit ka pa rin ba? Kinindatan ni Yan Ruozo si Chinyo. Nakaramdam si Chinyo ng matinding pasasalamat sa loob niya. Miss Ruozo? Salamat. Nag-aalalang sabi ni Chinyo. Napakabilis, lumapit sa kanila sina Zhaogang at Suyan. Tiningnan ni Suyan si Yan Ruozo, na nasa tabi niya, at lumutang ang selos sa mukha nito. Ang dahilan ay sobrang ganda ng babaeng ito. Madali siyang natabunan ng kanyang ethereal elegance. Si Zhaogang ay hindi rin nasisiyahan. Paano makakasama ng isang magandang babae si Chinyo? Chinyo? Ang ganoong kaganapan ba ay maaari mong puntahan? Pinagtawanan ni Suyan. Sinabi ni Chinyo na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, kung makakarating ang isang tulad mo, bakit hindi ako makakapunta? Nang marinig iyon ni Suyan, buong pagmamalaki niyang sinabi, inimbitahan ako ng pamilyang yan na pumunta rito. Pagkatapos sabihin iyon, sinadya pa niyang sumulyap kay Yan Ruozo, na parabang nagpapakita siya. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Yan Ruozo ay puno ng saya. Miss, hindi ko inaasahan na magpapakita ka rin. Sa hitsura nito, may ilang impluwensya ang iyong pamilya, sabi ni Zhaogang na may huwad na kagandahang loob habang sinusulyapan niya si Yan Ruozo. Walang pakialam na sinabi ni Yan Ruozo, katamtaman lang. Nakangiting sabi ni Zhaogang, nakatanggap din ang pamilya namin ng imbitasyon mula sa pamilya yan, kaya bakit hindi tayo maging magkaibigan? Marahil ay maaari tayong magnegosyo ng magkasama sa hinaharap. Pinalaki ni Yan Ruozo ang Zhaogang at nakangising sinabi, maging magkaibigan. Nararapat ka bang makipagkaibigan sa akin? Ang ekspresyon ni Zhaogang ay agad na naging medyo masama. Miss, medyo malayo ang pupuntahan mo. Hindi nasisiyahang sabi ni Zhaogang. Kilala ko ang lahat ng kilalang tao sa Jiangcheng, ngunit hindi pa kita nakita. Ang pamilya Zhao ay isang makapangyarihang pamilya sa Jiangcheng, kaya kung kaibiganin mo ako, wala kang mawawala. Sinabi ni Yan Ruozo na may malamig na ngiti, ang pamilya Zhao ay walang kahalagahan sa aking isipan. Naging malamig ang ekspresyon ni Zhaogang. Hindi pinansin ni Yan Ruozo si Zhaogang at tumingin kay Chinyo habang sinasabi niya, maaari kang maghintay ng mag-isa. May aasikasuhin ako. Mabilis na tumango si Chinyo at sinabing, okay, maaari mong ituloy ang iyong negosyo. Pagkaalis ni Yan Ruozo, sinabi ni Suyan, ano ang silbi ng paglalaro ng husto? Isa lang siyang putya.
Lihim ding nanumpa si Zhao Gang sa kanyang isipan, asawa, maghintay ka lang. Ipapatulog kita sa wakas. Pagkatapos, sumulyap si Zhao Gang kay Qin Yu at sinabing may ungol, sabihin mo sa asong iyon na dapat siyang mag-ingat na huwag mahulog sa aking mga kamay. Or else, hindi ko siya bibitawan. Si Qin Yu, gayunpaman, ay ngumisi bilang tugon, Zhao Gang, mas mabuting humingi ka ng tawad sa kanya o ikaw ay patay na karne. Kabanata 15, siya ang pinakamatandang anak ng pamilya yan. Nang marinig ang mga salitang ito, tumawa ng malakas sina Zhao Gang at So Yan. Anak, ang lakas ng loob mong takutin ako. Parang hindi ka pinaamo ni Lei Hu last time. Sabi ni Zhao Gang na may malamig na pagngisi. Halatang hindi naiintindihan ni Zhao Gang ang ibig sabihin ni Qin Yu. Hindi na nag-abalang magpaliwanag pa si Qin Yu. Tumawa lang siya at sinabing, Zhao Gang, sana hindi mo ito pagsisihan. Pagsisisihan mo. Like hell pagsisisihan ko. Nagmura si Zhao Gang sa galit. Hindi na siya kinausap ni Qin Yu at tumalikod na para umalis. Ang piging ay may maraming masasarap na pagkain, halos lahat ay hindi pa nakita ni Qin Yu. Nitong mga nakaraang araw, halos walang kinakain si Qin Yu kundi pansit. Sa napakasarap na pagkain na naroroon, wala siyang pakialam sa kanyang imahe. Nagpakawala siya at nagpakasarap sa piging. Anong talo? Nang makita ni Suyan ang gawin ni Qin Yu, tumindi ang pag-ayaw sa kanyang mga mata. Isang binata ang biglang lumapit sa tabi ni Zhao Gang. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Du Yuan, ang anak ng pinakamayamang tao ni Jiang Cheng na si Du Jing. Zhao Gang, nandito ka rin. Lumapit si Du Yuan at binati si Zhao Gang nang nakangiti. Tumingin si Zhao Gang kay Du Yuan at sinabing, Mr. Do, nandito ka rin. Sinabi ni Du Yuan ng pabiro, oo, walang hiya akong pumunta rito. Tumawa si Zhao Gang at sinabing, Mr. Do, huwag kang maging katawa-tawa. Ang tatay mo ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Gumisi si Du Yuan at sinabing, ang pamilya Do ay wala sa harap ng pamilya yan. Nang marinig nila ito, mas naging manhid sina So Yan at Zhao Gang dahil inimbitahan sila ng pamilya yan. Ginoo, Do, sinabihan akong dumalo kayo sa piging ng pamilya yan kanina. Paano ito? Mayroon bang anumang impormasyon ng Tagaloob na maaari mong ibunyag sa iyong kaibigan? Nanunuyong tanong ni Zhao Gang. Walang itinago si Du Yuan at agad na sinabi, hindi talaga ito insider information, ngunit ang taong dumating sa pagkakataong ito ay ang pinakamamahal na apo ni Old Mister Yan. Ito ay isang babae. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhao Gang. Tumanggo si Du Yuan at sinabing, narinig ko ang isa pang balita. Nagpaplano si Miss Yan na mag-sponsor ng isang binata sa Jiangcheng. Isang binata. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Gang at nagmamadaling nagtanong, sino ito? Umiling si Du Yuan habang sinabi niya, wala akong ideya dahil hindi rin siya sumipot sa handaan. Sabi ni Suyan na may pagkasabik, pwede ba tayo? Dahil sa hinimok ng mga salita ni Suyan, naramdaman din ni Zhao Gang na ito ay isang posibilidad. Sa ilang taon na ito, ang pamilya Zhao ay umunlad sa Jiangcheng. At karamihan sa kredito ay napunta kay Zhao Gang. Bilang karagdagan, si Suyan ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa pamilya yan sa ilang kadahilanan, kaya maaaring dahil ito sa prestihiyo ng pamilya Zhao. Higit pa rito, kakaunti lamang ang mga paparating na kabataan sa Jiangcheng nitong mga nakaraang taon. Kung hindi si Du Yuan, malamang na siya mismo. Sa ganitong paraan ng pag-iisip, si Zhao Gang ay naging mas tuwang-tuwa. Baka ikaw talaga, nakisali si Du Yuan sa saya. Kapag nangyari iyon, huwag kalimutang bigyan ang iyong kaibigan. Inabot ni Du Yuan at tinapik ang balikat ni Zhao Gang. Tinapik ni Zhao Gang ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, pagdating ng panahon, magsasama-sama tayo at magtutulungan para makamit ang kaluwalhatian. Mahusay, ang aking gininto ang pagkakataon ay dumating na sa wakas. Tinakpin ni Suyan ang kanyang bibig at labis na nasasabik. Nadama ni Suyan na mas mapalad sa kanyang desisyon. Kung nanatili siya sa natalo na si Qin Yu, hindi ba mapahamak ang buong buhay niya? Peach, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Muling nanambalik sa isipan ni Zhao Gang ang bastos na kilos ni Yan Rozo.
Naisip pa niya kung paano ipahiya si Yan Rozo. Anong mali? Masyadong hindi kasiya siya ang iyong ekspresyon, tanong ni Do Yuan sa paraang palihim. Malamig na umungol si Zhao Gang habang nakasandaw sa tenga ni Do Yuan at sinabing, ngayon lang, ang isang asong babae, dahil sa kanyang kagwapuhan, ay nakipaglaro sa akin. O talaga? Nakataas ang isang kilay ni Do Yuan habang pabiro niyang sinabi, sino iyon? Wala akong ideya. Kung hindi lang siya taga-provincial capital, nasettle ko na ang score. Nakangiting sabi ni Zhao Gang. Tumawa si Du Yuan at sinabing, sa pagsuporta sa iyo ng pamilyang yan, ano ang dapat ikatakot tungkol sa kabisera ng probinsya? Talaga, sabi ni Zhao Gang na may nakakalokong ngisi. Ang lungsod ng probinsya ay walang halaga kumpara sa pamilya yan. Sabi ni Zhao Gang na may malapad na ngiti. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang tumitig ang mga mata ni Zhao Gang sa malayo. Nakita niya si Yan Ruozo na nakatayo sa tabi ni Qin Cheng habang may pinag-uusapan. Tinitigan ni Zhao Gang ang likod ni Yan Ruozo at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng masama. Ang babaeng tinutukoy ko ay siya. Itinuro ni Zhao Gang ang direksyon ni Yan Ruozo. Tumingin si Du Yuan sa direksyon ng daliri ni Zhao Gang. Ngunit nang tingnan niyang mabuti ang mukha ni Yan Ruozo, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa isang iglap, tumayo siya. Ikaw, sigurado ka bang siya iyon? Pangit ang ekspresyon ni Du Yuan, at tumulo ang patak ng pawis sa kanyang noo. Tama iyan. Walang inisip si Zhao Gang at nagbiro pa, Mr. Do, interesado ka rin ba sa kanya? Wala akong kahit katiting na interes sa kanya. Siya ang panganay na anak ng pamilya yan, si Yan Ruozo. Kung gusto mong pumatay, magagawa mo ito sa iyong sarili. Huwag mo akong kaladkarin dito. Pilit na saway ni Mr. Du Yuan. Kabanata 16, siya talaga. Sa sobrang takot ni Du Yuan ay namutla ang kanyang mukha. Hindi malaman kung dahil ba sa takot o galit, ngunit hindi mapigil ang panginginig ng kanyang katawan. Lalong natulala si Zhao Gang. Naging kaba ang ekspresyon niya. Tumigil ka na sa pagbibiro. Paano siya magiging Yan Ruozo? Matigas na sabi ni Zhao Gang habang pinupunasan niya ang kanyang pawis. Oo, paano nakilala ni Qin Yu si Miss Yan? Nagkakamali ka, hindi ba? Sabi ni Suya na may higit na pagkalito. Pinigyan sila ni Du Yuan ng malamig na tingin at sinabing, nakita ko sa sarili kong mga mata ang alkalde ng Jiangcheng City na nagbuhos ng kanyang alak at ang pinuno ng Chuzhou War Zone ay nakikipag-usap sa kanya ng nakangiti. Ano sa tingin mo? Nang marinig niya ito, ang ekspresyon ni Zhao Gang ay agad na naging mapula. Medyo nanginginig din ang kamay niya na may hawak na wine glass. Hindi pwede, talagang hindi pwede. Sabi ni Suya na nagngangalit ang mga ngipin, talo si Chinyo, kaya paano niya nakilala si Miss Yan? Nakangiting sabi ni Du Yuan, wala akong ideya kung paano sila nagkakilala, ngunit iminumungkahi kong ipagdasal ninyo ang inyong sarili. Dahil doon, tumalikod si Du Yuan at aalis na sana. Sa sandaling ito, sumugod si Zhao Gang upang hawakan ang palso ni Du Yuan. Sinabi niya sa nanginginig na boses, Do. Kailangan mo akong tulungan. O kung hindi, patay na karne ako. Malamig na ngumisi si Do Yuan habang sinasabi, tulungan kita. Bakit gusto kitang tulungan? Higit pa rito, paano ako nasa posisyon na tumulong sa iyo? Hindi naman sa hindi mo alam ang ugali ng mga tao sa Kyoto, di ba? Kailangan mo akong tulungan. Magkaibigan tayo. Hinawakan ni Zhao Gang ang braso ni Du Yuan para sa mahal na buhay. Magkaibigan. Si Du Yuan, gayunpaman, ay malamig na tumawa. Sino ka? Kilala ba kita? Please layuan mo ako. Ipinagkibit balikat ni Du Yuan ang braso ni Zhao Gang. Hindi man lang siya nag-alis ng tingin sa kanila nang umalis siya. Nalugmok si Zhao Gang sa sofa at tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo. Honey, huwag kang mag-alala. Siguro. Baka maling nakilala siya ni Du Yuan, bulong ni Suyan para aliwin siya. Kalokohan yan. Kinagat ni Zhao Gang ang kanyang mga ngipin. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na-offend si Miss Yan. Tinampal ni Zhao Gang ang mukha ni Suyan. Tinapin ni Suyan ang kanyang mukha at hindi naglakas loob na magsalita.
Huminga ng malalim si Zhaogang at pinilit ang sarili na kumalma. Pinag-isipan niya ito sandali, pagkatapos ay sinabi niya sa malamig na tono ng boses, hindi ko sinaktan si Miss Yan. Mamaya, samahan mo ako para humingi ng tawad. Sinasabi ko sa'yo, kahit hilingin sa iyo ni Miss Yan na magkawtaw, bawal kang tumanggi. Naririnig mo ba ako? Galit na sigaw ni Zhaogang. Tinapin ni Suyan ang kanyang mukha habang bumubulong, I got it. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi pa rin mapalagay si Zhaogang. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa pagsasabi, at Qinyu. Hindi ba't lagi na lang siyang nai-inlove sa'yo? Humanap ka ng paraan para magmakaawa sa kanya. Nang marinig niya ito, agad na sinabi ni Suyan ng may pag-aatubili, magmakaawa ka sa talunan. Bakit sa lupa ay dapat? Pumunta ka. Tinampal muli ni Zhaogang ang mukha ni Suyan. Mas mabuting gawin mo kung ano ang iuutos ko sa iyo. Kung hindi, kung may mangyari, hindi ko naaalagaan ang gulo. Kinagat ni Zhaogang ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Suyan ng may pagsuwi, ano ang posibleng mangyari. Hindi ako naniniwala kahit isang segundo na may kakayahan siyang gawin ang anumang bagay sa akin. Nang marinig niya ang mga salita ni Suyan, si Zhaogang ay nagalit at nadismaya sa parehong oras. Paano siya na-fall sa ganoong katingang tao? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Pilit na pinigilan ni Zhaogang ang kanyang galit at ipinaliwanag, sa pamilya Yan, isang salita lang ang kailangan para mawala ka, ako, at maging ang pamilya So at pamilya Zhao sa mundong ito. Sinabi ni Suyan na oo, ngunit sa kaibuturan, hindi niya sineseryoso ang mga salita nito. Paanong ang isang tulad niya, na pinalaki ng pilak na kutsara, ay yumuko ng napakababa at humingi ng tawad sa isang tao. Bukod dito, sa pananaw ni Suyan, kahit na siya ay isang tagapagmana, kaya ano? Pinakamasamang sitwasyon, walang mga pagkakataon sa pakikipagtulungan sa negosyo. Nagiging paranoid lang si Zhaogang. Kung bibigyan ng pagkakataon, hindi ako magpapakita ng awa sa heiress na iyon. Heiress din ako. Napaisip si Suyan sa sarili. Honey, huwag kang masyadong mag-alala dyan. Ang pamilya Yan ay malamang na hindi ganoon kakitid ang pag-iisip, sabi ni Suyan. At hindi ba sinabi ni Duyuan na maaaring ikaw ang binata na susuportahan ng pamilya Yan? Si Suyan ay medyo nag-aalinlangan pa rin. Sa kanyang pananaw, si Qinyu ay isang talunan. Paano kaya ang isang talo kay Miss Yan? Si Zhaogang ay tahimik, ngunit siya ay may pag-asa pa rin. Bagamat mukhang may magandang relasyon sina Yan Ruozo at Qinyu, kilalang kilala ni Zhaogang si Qinyu at isa lang siyang talunan. Kahit na maganda ang kanilang relasyon, ang pamilya Yan ay kailangang suportahan ang isang may kakayahang tao. Hindi nila kailanman susuportahan ang isang walang kwentang tao. Sana nga, bulong ni Zhaogang sa mahinang boses at nagpakawala ng buntong hininga. Nahulaan na niya ang lahat ng mga taong naiisip niya sa Jiangcheng, at walang mas kwalipikado kaysa sa kanyang sarili. Maya-maya lang, tumahimik ang venue. Ilang sinag ng liwanag ang dumapo sa entablado. Tanggapin natin si Miss Yan Ruozo. Kasabay ng malakas na sigaw ng host, dahan-daang umakyat sa entablado ang isang dalagang nakasuot ng puting damit na may mahabang buhok. Lahat ng mga mata ay nasa kanya sa sandaling siya ay lumitaw ang kanyang hitsura ay napakaganda. Ang ganda naman. May bamulong sa mahinang boses. Hindi napigilan ng mga tao na mapasigaw sa pagkamangha. Sa sandaling ito, nagbigay ng kakaibang impresyon si Yan Ruozo mula sa magiliw na Yan Ruozo na nanatili sa tabi ni Qinyu. Kahit na siya ay may isang maaliwalas na ngiti sa kanyang mukha, binigyan niya ang mga tao ng impresyon na siya ay malayo at siya ay isang taong hindi nila maabot. Lahat ay natulala sa kagandahan ni Yan Ruozo. Saglit na tahimik ang venue na maririnig mo pa ang paghinga ng mga tao. Abtik lang siya. Isang matinis na boses ang biglang tumunog. Ang mga salitang ito ay walang iba kundi si Suyan. Hindi man ganoon kalakas ang boses niya, narinig siya ng halos lahat ng tao sa venue. Lahat ng mga tao ay nakatingin kay Suyan. Kabanata 17, mangyaring maligayang pagdating Qinyu. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay lubhang naririnig at nakakaasar sa tahimik na kapaligiran.
Maging si Yan Ruozo ay malamig na sumulyap sa kanyang direksyon. Sino ang babaeng ito? Wala na ba siya sa isip niya? How dare Shakers Miss Yan? Gusto niyang maghukay ng sarili niyang libingan. Alam ba niya ang status ni Miss Yan? Paano niya siya isumpa ayon sa gusto niya? Kilala ko siya. Mukhang siya ay mula sa pamilyang Su, isang pangalawang klaseng pamilya sa pinakamahusay. Totoo na ang mga ignorante ay walang takot. Naghiyawan ang mga tao at mas lalong nanlamig ang mga ekspresyon nila. Lalong lumambot ang ekspresyon ni Zhao Gang, at gusto niyang sampilan hanggang mamatay ang tulala na si Su Yan. Anong F-sake ang pinagsasabi mo? Galit na saway ni Zhao Gang. Sa sandaling ito, si Zhao Gang ay lubos na nagalit. Naasar na siya kay Yan Ruozo, at ngayon, si Su Yan ay nagbubuga ng kalokohan. Pinipilit niya ito sa isang sulok. Siya ay nagsasalita tungkol sa akin. Nahuli ako na nanggugulo kagabi. Paumanhin sa hindi pagkakaunawaan, sa kritikal na sandaling iyon, si Zhao Gang ay nakaisip ng isang nakakatawang dahilan at sabik na ipinagtanggol siya. Panatilihing nakapila ang babae mo, at mag-ingat ka para hindi ka magkagulo, malamig na ungol ng isang tao. Oo, ako ang may kasalanan. Pinunasan ni Zhao Gang ang kanyang malamig na pawis habang nakangiting humihingi ng tawad. Ang lahat ay naiinip, maliban kay Su Yan, na hindi napahanga. Lumakas ang loob niya matapos makita ang kawalan ng reaksyon ni Yan Ruozo. Anong nakakabilib? Walang kapansin-pansin, mahinang ngumuso si Su Yan. Sinaman ng tingin ni Zhao Gang si Su Yan at galit na sinabi, "Shut the F-sake up. If you dare to spout bullshit again, I'll chase you out." Kung hindi dahil sa katotohanang hindi nararapat na gawin ito sa ganoong okasyon, binugbog na ni Zhao Gang si Su Yan. Agrabyado na sinabi ni Su Yan, "Nakuha ko, wala na akong sasabihin." Huminga ng malalim si Zhao Gang at nanalangin na sana ay hindi na lumala ang mga pangyayari. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya si Yan Ruozo. Pagkatapos lamang niyang matiyak na hindi naabala si Yan Ruozo sa mga sinabi ni Su Yan ay nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang at matalino ako, naisip ni Zhao Gang sa kanyang sarili. Hinayaan pa niyang mahuli ang sarili sa sarili niyang imahinasyon na umaasa. Dahil si Yan Ruozo ay dumating sa Jiangcheng na may iniisip na pamumuhunan, at natural, ang layunin ng pamumuhunan ay kumita ng pera, tiyak na pipili siya ng isang natatanging binata. Bilang karagdagan, ang kanyang sariling kakayahang umangkop at mabilis na kaalaman ay maaaring nakaakit ng interes ni Yan Ruozo. Nang maisip niya ito, isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa puso ni Zhao Gang. "Pakiusap tumahimik ka," nagsalita ang host sa entablado. Agad na tumahimik ang buong venue. Tumayo si Yan Ruozo sa entablado na para bang siya ay isang mapagmataas na puting sisni. Saan man mapunta ang kanyang tingin, ang mga tao sa kanyang paningin ay napataas. Sa mga mata na iyon, naroon ang pagmamataas, kalamigan, at pagiging alof. Hinihintay ng lahat na magsalita si Yan Ruozo. Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Jiangcheng ay upang mamuhunan sa ngalan ng pamilya Yan, ngunit para din sa aking kapakanan. Sa wakas, nagsalita si Yan Ruozo. Nagtagal ako sa Jiangcheng, at medyo marami na akong nakilala. May mga nakakagulat na tao sa Jiangcheng. Mayroon ding mga tao na nagkakasakit. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, bumagsak ang tingin ni Yan Ruozo kay Su Yan. Agad naging hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Su Yan. Isinumpa niya si Yan Ruozo. "Kami ay patay na karne." Malinaw na nakita ni Zhao Gang ang tingin ni Yan Ruozo, at pinandilatan niya si Su Yan ng may panghihinayang. Inilibot ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata sa karamihan at sinabing, "Ngayon, gusto kong ipakilala sa lahat ang isang binata na siyang pinakakilalang tao na nakilala ko sa Jiangcheng." Nang marinig niya ang mga salitang ito, gumaan ang loob ni Zhao Gang. Ang pinakanamumukod tanging tao. Tiyak na hindi iyon si Qin Yu. Sa pananaw ni Zhao Gang, si Qin Yu ay hindi katangi-tangi kahit kaunti. Mabilis na binasa ng isip ni Zhao Gang ang ilang pangalan. Kaunti lang ang mga tao sa nakababatang henerasyon ni Jiangcheng na matatawag na outstanding. Gayunpaman, kilala ni Zhao Gang ang halos lahat ng mga taong ito.
Pagkatapos pag-isipan ito, si Zhao Gang ay may isang kandidato sa isip, ito ay maaaring ang kanyang sarili o si Du Yuan. Kung hindi dahil sa asong ito na si Suyan, tiyak na ako ang kandidatong ito. Kinagat ni Zhao Gang ang kanyang mga ngipin. Pero ayos din ito. Kung mapapanatili ko ang isang magandang relasyon kay Du Yuan, may pag-asa pa para sa pamilya Zhao, pagmumuni-muni ni Zhao Gang. Ang venue ay ganap na tahimik, at maraming tao ang nasa gilid ng kanilang mga upuan. Ang lahat ay sabik na malaman kung sino ang binata na nakakuha ng interes ng pamilya yan. Kung tutuusin, kung ang pamilya yan ay nakatutok sa kanya, siya ay maaaring pumailang lang sa tuktok. Sa isang palakpakan, mangyaring maligayang pagdating. Tinadya sila ni Yan Ruozo sa kanilang mga paa. Lumiwanag ang spotlight sa venue. Nag-scan ng liwanag sa paligid ng venue na parang nag-iikot. Sa kalaunan ay dumapo ang liwanag sa Zhao Gang. Sa isang iglap, napatingin ang lahat kay Zhao Gang. Napakagaling. Napakagaling. Si Zhao Gang ay mas nasasabik at napaluha dahil sa pananabik. Tama ang hula ko. Ang isang negosyanteng kasing talino ni Miss Yan ay hinding-hindi hahayaang makagambala ang personal na damdamin sa paggawa ng kita. Napaisip si Zhao Gang ng may pananabik. Honey, nakita mo ba yon? Si Qin Yu ay isang taunan, kaya bakit siya pipiliin ng pamilyang yan? Sabi din ni Suyan na may pagtataka sa mukha. Naramdaman din ni Zhao Gang na medyo katawa-tawa ang kanyang pangamba. Paano makakapili ang pamilya yan ng isang taunan na hindi man lang mabantayan ang kanyang asawang nandaraya? Pakisabi sa amin na tanggapin si Qin Yu, Mr. Qin. Gayunpaman, sa pagkakataong iyon, hindi inaasahang isinisigaw ni Yan Ruozo ang pangalan ni Qin Yu. Nagpalakpakan ang mga tao. Lumabas si Qin Yu mula sa karamihan, naligo sa nakakabulag na spotlight. Kabanata 18, Got si Suyan. Nakasuot siya ng itim na tuxedo at may bahagyang nahihiyang ngiti sa kanyang mukha. Siya ay talagang lumitaw medyo mag-ara at gwapo. Si Qin Yu ay hindi pa nakapunta sa ganoong kadakilaan na okasyon at namuhay sa pinakamababang baitang ng lipunan, hindi pa siya napansin sa ganitong kataas-taasang paraan na tulad nito. Kapag nahaharap sa isang hindi pamilyar na senaryo, hindi mailarawan ng mga salita lamang kung gaano siya kaba. Ngunit nang makita ni Qin Yu ang mga tingin ni Yan Ruozo, napuno siya ng kumpiyansa at katiyakan. Ang nakapagpapatibay na tingin ni Yan Ruozo ay naging kumpiyansa at backbone ni Qin Yu. Umakbang siya at tumayo sa harap ni Yan Ruozo. Sa ilalim ng entablado, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga tao ay nagsimulang mag-usap. Qin Yu, bakit hindi ko pa narinig ang tungkol sa lalaking ito dati? Sino siya? May pamilya Qin sa Jiangcheng. Kalimutan mo na si Jiangcheng, kahit si Chuzhou ay wala ding ganoong pamilya. Mas lalong namutla ang mukha ni Zhao Gang kaysa dati. Nanginginig ang kanyang mga labi habang bumubulong, ito. Paano ito posible? Paano ito magiging posible? Paano magiging kwalipikado itong taunan? Naikuyom ni Suyan ang kanyang mga kamao habang puno ng hinanakit ang kanyang mukha. Nagbalik tanaw na ang mga mesa, ang taong kinamumuhian niya sa kaibuturan ay naging isang kilalang panauhin ng pamilya yan. Para kay Suyan, ito ay isang malaking dagok. Ang liwanag na sumikat kay Zhao Gang ay hindi nawala, at sa sandaling iyon, si Zhao Gang ay tila lubos na nakakaawa. Malinaw, ito ang intensyon ni Yan Ruozo. Gusto niyang ipahiya sa publiko si Zhao Gang. Tapos na ako. Tapos na ako, sa ilalim ng spotlight, ang labis na paghihirap at takot na ekspresyon ni Zhao Gang ay sobrang nakakatawa. Habang ang lahat ay malalim sa talakayan, isang kamangha-manghang sandali ang nangyari. Lumapit si Yan Ruozo kay Qin Yu, tumayo sa kanyang mga tipto at hinaplos ang ulo ni Qin Yu. Dummy, hindi man lang maayos ang suot mo. Ang sakit mo talaga sa asterisk sa. Masungit na sabi ni Yan Ruozo. Pagkatapos sabihin iyon, personal niyang inayos ang mga damit ni Qin Yu sa harap ng lahat. Ang kilos na iyon ay lubos na kaibahan sa karaniwan niyang mataas at makapangyarihang anyo. Hindi napigilan ng mga tao ang buntong hininga. Qin Yu, ano sa mundo ang kanyang background? Paano niya nagagawang ituwid ng mayabang na anak ng pamilya yan ang kanyang damit? Patay ako.
Napahamak na ako, wala nang lakas si Zhaogang para suportahan ang sarili at bumagsak sa kanyang puwitan. Si Qingyu, na nasa entablado, ay mukhang tulala din. Mamulong siya, nasa publiko tayo, hindi ba ito hindi nararapat? Ano ang hindi nararapat dito? Inilibot ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, magkaroon ng kumpiyansa. Sa aking paligid, walang magmamaliit sa iyo, ni sino man ang mga ngahas na tingnan ka. Bagamat ang boses niya ay bahagya pang bulong, narinig siya ng lahat. Huminga ng malalim si Qingyu habang determinadong tumango at sinabing, sige, naiintindihan ko. Tahimik ang benyo, ngunit sa kaibuturan, lahat ay namangha. Lalo silang naging curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Qingyu. Gusto mo bang magsabi ng ilang salita? Pulong ni Yan Ruozo sa tenga ni Qingyu. Nanigas ang ekspresyon ni Qingyu at tila kinakabahan siya. Ayos lang. Ayos lang kung ayaw mong sabihin, nakangiting pang-aaliw ni Yan Ruozo. Hindi. Gayunpaman, huminga ng malalim si Qingyu at hinawakan ang mikropono. Hinding-hindi kita bibiguin. Matigas at determinado ang tono ni Qingyu. Tinitigan ni Yan Ruozo si Qingyu nang may pagtataka, at ang malalaking mata nito ay puno ng pagtataka. Hinawakan ni Qingyu ang mikropono habang nakatingin sa stage. Sa pagharap sa mga kilalang bisita, sinubukan ni Qingyu na pakalmayan ang sarili. Huminga siya ng malalim bago maingat na sinabi, naiintindihan ko na walang sino man ang may ideya tungkol sa kung sino ako, at bago ito, ako ay isang walang tao. Kung tutuusin, baka tinawag mo pa akong loser. Ngunit markahan ng aking mga salita, ang pangalang Qingyu ay makikilala ng lahat. Iyon lang ang masasabi ko. Ibinalik ni Qingyu ang mikropono kay Yan Ruozo. Tahimik ang benyo, deadly silent. Ang ilan ay nag-aalinlangan, ang ilan ay tumatawa, at ang ilan ay piniling manampalataya sa kanya. Magaling ang sabi. May tiwala ako sa iyo. Sa awkward moment na ito, binasag ni Yan Ruozo ang katahimikan. Tama. Oo, magandang sinabi. May tiwala din kami sa iyo. Tama iyan. Tiyak na makakamit ni Mr. Qin ang magagandang bagay. Sumunod ang mga tao at naghiyawan. Dumagundong ang palakpakan sa benyo. Gayunpaman, napipilitin lang ni Qingyu ang kanyang sarili na ngumiti ng mapait. Sa kaibuturan niya, malinaw na naunawaan niya na hindi ang mga taong ito ang naniniwala sa kanya, ngunit sa halip, wala silang lakas ng loob na saktan si Yan Ruozo. Marunong ka lang magyabang, malamig nang inisi ni Suyan. Ang mga tao sa paligid ni Suyan ay medyo hindi nasisiyahan sa kanya. Mukhang gusto mong magpakitang gilas, kaya bakit hindi ka pumunta sa entablado at magsabi ng ilang salita? Sa pagkakataong ito, sumulyap si Yan Ruozo kay Suyan na may malamig na ekspresyon. Kabanata 11, pag-aalinlangan ni Uncle Wu. Tumingin si Yan Ruozo kay Suyan na may malamig na mga mata, puno ng yelo ang kanyang mukha. Ako. Pinandilatan siya ni Suyan at bubuksan na sana ang kanyang bibig para sumagot. Sa kabutihang palad, tinakpan ni Zhaogang ang kanyang bibig sa oras at pagkatapos ay sinabi sa nanginginig na boses, Miss Yan, siya. Paano siya magiging kwalipikadong umakyat sa entablado? Huwag kang maging katawa-tawa. Ngumisi si Yan Ruozo at sinabing, kung maglakas loob siyang magsalita muli, haharapin niya ang mga kahihinatnan. Pagkatapos sabihin ito, hindi pinansin ni Yan Ruozo si Zhaogang. Hindi niya ba sinasadyang guluhin tayo? Kung hindi nila tayo pinili, bakit nila tayo binibigyang liwanag? Pulong ni Suyan. Tumahimik ka. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Zhaogang. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Habang tumatagal ang tingin niya kay Suyan, mas lalo siyang nakaramdam ng inis. Hindi, ang pagkakataong ipinaglaban ng pamilya Zhao ay hindi masisira ng ganoon lang. Pilit na inisip ni Zhaogang sa kanyang sarili. Gulong-gulo ang isip niya habang naghahanap ng paraan para mailigtas ang sitwasyon. Kasabay nito, hinihila na ni Yan Ruozo si Qingyu palabas ng stage at dumiretso sa front table. Lahat ng nakaupo sa mesa ay mga taong may prominenteng katayuan. Walang sino man mula sa Jiangcheng, maliban sa alkalde, ang maaaring maupo doon. Imposibleng hindi kabahan sa harap ng mga big shot na ito.
Ngunit natauhan si Chinyu. Siya ay naging duwag sa halos buong buhay niya, ngunit mula ngayon, hindi na siya magiging duwag. Bukod dito, sa kanyang puso, nagkaroon na ng damdamin si Chinyu para kay Yanrozo. Kung patuloy siyang duwag, paano siya magiging deserving na makasama si Yanrozo? Dumiretso ang dalawa sa mesa at umupo. Ngumiti si Yanrozo ng magiliw. Tinubukan din ni Chinyu na kumilos ng natural hanggat maaari. Nang makaupo na ang mag-asawa, ang mga tingin ng lahat ay napunta kay Chinyu. Halata ang pagkalito sa kanilang mga mata. Rozo, ano ba talaga ang background ng binatang ito? Bakit hindi ko pa siya narinig dati? Sa wakas, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng tradisyonal na Chinese suit ang nagtanong ng tanong na nasa isip ng lahat. Nakangiti si Yanrozo habang sinabi niya, Tito Wu, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na siya ay isang up-and-coming big shot? Tawa ng tawa si Uncle Wu habang sinasabi, so wala talaga siya sa ngayon. Nanatiling tahimik si Yanrozo saglit bago sumagot, kung yaman at katayuan ang pag-uusapan, talagang wala si Chinyu sa ngayon. Ngunit, kung talento at sangkap ang pinag-uusapan, sa tingin ko ay napakayaman niya. Dahil sa pahayag na ito ay namula si Chinyu at bumilis ang tibok ng puso niya. Ngunit sa karamihan ng tao, ito ay tunog walang katotohanan. Substansya at talento. Sino ang nagmamalasakit sa talento at sangkap sa panahong ito? Kayamanan at kapangyarihan ang tanging bagay na nakakakuha ng respeto ng mga tao. Tila may intensyon si Uncle Wu na gawing mahirap ang mga bagay para kay Chinyu. Tinuri niya ito at sinabing, bata, binigyan ka ni Rozo ng napakataas na pagsusuri. I wonder kung anong talent mo. Pinagmasdan ng mabuti ni Chinyu si Uncle Wu at pagkatapos ay sinabing nakakunot ang noo, Uncle Wu, masama ba ang pakiramdam mo kamakailan? Gaya ng angina pectoris o cardiac irregularities. Nang marinig iyon ni Uncle Wu, kumagalpak siya ng tawa at sinabing, para kang doktor. Doktor ka ba? Parang, sagot ni Chinyu. Umiling si Uncle Wu at bahagyang tumawa, nagkataon lang. Nagkaroon lang ako ng full body examination ilang araw na ang nakalipas, at normal ang lahat. Sumimangot si Chinyu at sinabing, Tito Wu, iminumungkahi kung suriin mo ang iyong puso. Nang marinig iyon ni Uncle Wu, tumawa siya, sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon. Tito Wu, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Naging naiinip ang tono ni Chinyu. Malinaw na nakikita ni Chinyu na sa kinaroroonan ng puso ni Uncle Wu, mayroong itim na gas. Kahit na hindi sigurado si Chinyu kung ano ang ibig sabihin ng itim na gas, tiyak na masamang senyales iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Uncle Wu ay medyo hindi nasisiyahan. Naiintindihan ko ang pananibik ng mga kabataan na umakyat sa tuktok, ngunit ang pagpapakita ng puwersa, sa kabaligtaran, ay madaling maging backfire. May babala ang tono ni Uncle Wu. Kung hindi dahil sa kapakanan ni Yanrozo, si Uncle Wu ay nagkasakit na. Pinata, si Mr. Wu ay ang hepe ng Chuzhou Region, at ang nagsuri sa kanyang katawan ay isa ring doktor ng Chuzhou Region, kaya hindi mo na dapat ipilit pa ang iyong opinyon. Tinubukan ng isang katabi niya na maglaro ng tagapamagitan ngunit hindi niya napigilan ang pagtawa. Sumimangot si Chinyu at hindi alam ang sasabihin. Rozo, bata ka pa. Dapat kang maging mas mapagbantay sa kung sino ang nasa paligid mo, payo ni Uncle Wu. Nang marinig ito ni Yanrozo, agad siyang ngumiti at sinabing, sa tingin ko, dapat sundin ni Tio Wu ang payo ni Chinyu. Dahil dito, medyo naging awkward si Uncle Wu, ngunit dahil sa reputasyon ni Yanrozo, nanatili siyang cool. Magsimula na tayong kumain, baka lalamigan ang pagkain. Mabilis na nagtaas ng baso ng alak ang katabi niya para pakalmayan ang sitwasyon. Ang kapaligiran ay maayos at mapayapa, ngunit ang ekspresyon ni Uncle Wu ay hindi malapit sa kaaya-aya. Nang makita ito, itinaas ni Chinyu ang kanyang baso at nag-alok ng toast sa lalaki. Tito Wu, baka nagkamali ako. Mangyaring huwag masaktan. Napatingin si Uncle Wu kay Chinyu na may ungol at ibinaling ang kanyang ulo sa gilid. Labis na napahiya si Chinyu sa kanyang wine glass na naiwan sa hangin. Wala siyang choice kundi bawiin ang kamay niya.
Hindi na kailangang magalit, sabi ni Yan Ruozo na nakangiti. Lumapit siya kay Chinyu. Sa kanila, ordinaryong tao ka lang, pero para sa akin, igagalang ka nila. Sa ibabaw lang yan. Kung gusto mong makuha ang respeto ng iba, patunayan mo ang iyong sarili sa kanila, sabi ni Yan Ruozo sabay kindat. Nang makasalubong niya ang tingin ni Yan Ruozo, agad na naramdaman ni Chinyu na walang hadlang na makakapidyaw sa kanya. Tinanggo niya ang kanyang ulo ng determinado at sinabing, talagang patutunayan ko sa kanila na tama ang iyong pinili. Naniniwala ako sa iyo. Ang titig ni Yan Ruozo ay nagparamdam kay Chinyu. Yan, Miss Yan. Ang hamarang kay Chinyu ay sina Zhaogang at Suyan, na biglang dumating dala ang kanilang mga baso ng alak. Nag-aatubili si Zhaogang na isama ang tulala na si Suyan, ngunit kung hindi siya dumating para humingi ng tawad, ang pagpapatawad ay halos imposible. Seryosong ipinaliwanag ni Zhaogang ang mga pusta kay Suyan bago kumagat ng bala at sumabay sa kanya. Habang tinitingnan niya ang mag-asawa, hindi mapigilan ni Yan Ruozo na mapangiti sa kasiyahan. Si Zhaogang ay may nerbiyos na nakasulat sa buong mukha niya, at ang kanyang kamay ay nanginginig pa habang hawak niya ang baso ng alak. Alam niya na ang babaeng nasa harapan niya ay maaaring magdesisyon sa kapalaran ng pamilya Zhao sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay. Yan, Miss Yan? Hindi ko alam na nasaktan kita. Sana ay mapatawad mo ako, sabi ni Zhaogang sa nanginginig na boses. Hinatak niya ng malakas ang kamay ni Suyan. Kahit ayaw ni Suyan, humingi siya ng tawad at sinabing, Miss Yan, tama ba? Isang pag-iingat. Paano ka mahuhulog sa isang tulad ni Chinyu? Isa siyang total loser na walang magawa kundi magtiklop ng labada at magluto. Ang salitang loser ay isang papuri pagdating sa mga katulad niya. Kabanata 20, Sino ang basura? Matapos marinig ang mga salita ni Suyan, naramdaman ni Zhaogang ang pagod na pagod sa kanya. Iniisip niya kung paano nagkakaroon ng ganitong katanga sa mundo. Biglang tumayo si Yan Ruozo. Nakangiti siyang tumingin kay Suyan at sinabi sa isang palakaibigang paraan, ano ang sinabi mo? Wala pa ring kahihiyan si Suyan, at nagpatuloy siya sa pagsasabi, sinabi ko na si Chinyu ay isang sampal. Bago matapos ni Suyan ang kanyang pangungusap, sinampal siya ni Yan Ruozo sa buong mukha. Agad na namula ang mukha ni Suyan at isang malinaw na marka ng sampal ang makikita sa kanyang pisngi. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang husgahan siya? Sabi ni Yan Ruozo sa malamig na tono ng boses. Tinakpin ni Suyan ang kanyang mukha, hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ikaw, sinampal mo ako. Nakaramdam ng hinanakit at galit si Suyan sa parehong oras. Agad niyang sinulyapan si Zhaogang at galit na sinabi, Honey, sinaktan niya ako. Kailangan mong maghiganti para sa akin. Like Hle maghihiganti ako sayo. Itinaas ni Zhaogang ang kanyang kamay at sinampal din si Suyan sa mukha. Ang sampal na ito ay napakalakas na ikinagulat ni Suyan, na nakatayo doon na may tulalang ekspresyon sa kanyang mukha. You stupid bitik, shut up. O puputulin ko ang bibig mo. Kinagat ni Zhaogang ang kanyang mga ngipin, nakaramdam ng matinding pagnanasa na paghiwalayin si Suyan. Pagkatapos, direktang lumuhad si Zhaogang sa harap ni Yan Ruozo at sinabi sa nanginginig na boses, Yan. Miss Yan, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Napangiti si Yan Ruozo habang ginulo ang kanyang buhok at walang pakialam na sinabi, ako ba ang dapat mong hinihingi ng tawad? Malinaw ang implikasyon ng pahayag na ito, ang taong dapat nilang humingi ng tawad ay si Chinyu. Kinagat ni Zhaogang ang kanyang mga ngipin habang hawak niya ang kanyang baso ng alak at nahihiyang sinabi, Chinyu, pasensya na. Pasensya na. Hindi ako dapat kumilos ng ganito ahas. Maibabalik ko agad si Suyan sa iyo kung gusto mo. Medyo sumakit ang tiyan ni Chinyu nang makita niya ang kasuklam-suklam na anyo ni Suyan. He said with a grim expression, hindi naman kailangan. Maaari mong itago ang basura tulad niya para sa iyong sarili. At hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Hindi ako nagbibiro tungkol sa mga walang kwentang tao na tulad mo, malamig na sabi ni Chinyu. Nang marinig niya ang mga salitang ito, may bakas ng galit sa mukha ni Suyan. Namula siya sa kahihiyan.
Hindi siya makapaniwala na si Chinyu, na sumuso sa kanya ilang araw na ang nakalipas, ay labis na hinamak siya ngayon. Si Chinyu ay halatang sip-sip para sa kanya. Babalik siya kaagad kapag tinawag siya nito. Ano ang nangyari? Natarante si Suyan. Salamat, nanunumpa ako na hindi kita iistorbahin sa hinaharap. Si Zhaogang ay umuyuko ng husto at tuwang-tuwa. Pagkatapos noon, kinaladkad niya si Suyan at umalis. Pagkaalis nila, nagpahayag ng pagtataka si Yan Ruozo at sinabing, pakakawalan mo ba sila ng ganoon lang? Tumingin si Chinyu sa direksyon ni Suyan na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, hindi, maghihiganti ako sa sarili kong paraan. Alam na alam ni Chinyu na gagawin ni Yan Ruozo sina Zhaogang at Suyan na maglaho kapag sinabi niya. Ngunit hindi iyon gusto ni Chinyu. Gusto niyang pagsisihan ni Suyan ang sarili niya. Natapos ang piging sa ganap na 4:00 ng hapon. Naghiwa-hiwalay ang mga tao, at ang tanging tao na natitira sa malaking bahay ng pamilya Yan ay si Uncle Wu. Si Uncle Wu, Yan Ruozo at Chinyu ay nakaupo sa isang mesa at humihigop ng tsaa. Nakangiting tanong ni Uncle Wu, Ruozo, kumusta si Old Mr. Yan? Ngumiti si Yan Ruozo at sinabing, salamat sa iyo, nasa mabuting kalusugan siya. Bumantong hininga si Uncle Wu at sinabing, ibig kong bisitahin siya, ngunit wala akong panahon para gawin iyon. Habang nag-uusap ang dalawa, nag-alala si Chinyu. Nakita niyang kumalat na ang itim na gas sa puso ni Uncle Wu. Tito Wu, wala ka ba talagang nararamdamang discomfort? Hindi maiwasang magtanong ni Chinyu. Nang marinig niya ito, agad na nagdilim ang maliwanag na ekspresyon ni Uncle Wu. Hindi ka ba napapagod na sabihin ang parehong bagay? Galit na saway ni Uncle Wu. Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig ngunit mapait na ngumiti lamang siya. Alam niya na anuman ang sinabi niya, hinding-hindi makumbinsi si Uncle Wu. Kaya naman, bumantong hininga si Chinyu at sinabing, Uncle Wu, mas mabuting manatili ka sa Jiangcheng sa mga susunod na araw. Kung may mangyari, pwede kang lumapit sa akin. Malamig na ngumisi si Uncle Wu habang sinasabi, sa tingin ko ay hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa isang tulad mo. Nang marinig ito ni Chinyu, tumahimik siya. Nagpaalam siya kay Yan Ruozo at umalis sa manor ng pamilya Yan. Habang nakatitig siya sa papaalis na figure ni Chinyu, nag-isip sandali si Yan Ruozo. Maya-maya, sumili ang isang medyo makahulugang ngiti sa kanyang mga labi. Uncle Wu, iminumungkahi ko na makinig ka sa payo ni Chinyu, sabi ni Yan Ruozo habang binuhusan niya si Uncle Wu ng isang tasa ng tsaa. Kahit na hindi gusto ni Uncle Wu si Chinyu, ipinakita niya ang paggalang sa mukha ng pamilya Yan. Ngumisi si Uncle Wu at sinabing, okay, makikinig ako sa iyo sa pagkakataong ito. Uwi. Pagkatapos niyang umalis sa manor ng pamilyang Yan, nagtungo si Chinyu sa tahanan ng pamilya Su. Babalik siya dahil naghahanda siya ng gamot para kay Old Mr. Su nitong mga nakaraang araw. Ang gamot ay tinawag na Soul Nourishment Pill. Hindi man ito kayang buhayin ang mga patay, maaari nitong pahabain ang buhay ng isang tao. Si Chinyu ay isang taong nakikilala sa pagitan ng pasasalamat at mga karaingan. Hinding-hindi niya makakalimutan ang sinumang naging mabait sa kanya. Ito ang magiging kabayaran ko sa pangangalaga ni Old Mr. Su sa mga nakaraang taon. Mula ngayon, hindi na ako magkakaroon ng anumang kaugnayan sa pamilyang Su. Lihim na nag-isip si Chinyu. Sa sandaling iyon, ang pamilya Su ay nasa kalagitnaan ng pagdiriwang. Si Sun Yumi ay nakatayo sa pintuan habang hinihintay ang pagbabalik ni Zhaogang. Bakit hindi pa siya bumabalik? Gabi na, at hindi maiwasan ni Sun Yumi na mag-alala habang nakatayo siya sa pasukan. Bakit ka nagmamadali? Nagtatrabaho siya sa pamilya Yan. Kailangang pumunta ni Zhaogang sa kumpanya para ayusin ang mga bagay-bagay. Si Suwen, ang ama ni Suyan, ay tumawa. Totoo yan. Tumango si Sun Yumi. Pumasok si Chinyu mula sa di kalayuan. Sa sandaling nakita nila si Chinyu, nanlaki ang mga mata ni na Sun Yumi at Suwen. Anong ginagawa mo dito? Isang hakbang pasulong si Sun Yumi at hinaranggan ang daan ni Chinyu. Magwala ka. Sinasabi ko sa iyo, ang pamilyang So ay wala sa iyong liga ngayon.
Tigaw din ni Suwen. Tama, miyembro na ng pamilya yan si Suyan. Umalis ka dito. Gumuso si Son Yumei.